Ladies and gentlemen, the session of this honorable body is about to commence, and everyone will please rise. As the City's Vice Mayor and the Sangguniang Panglungsod Presiding Officer, this inaugural session of the 2016 to 2019 Sangguniang Panglungsod is now called to order. Roll call, Mr. Secretary. The honorable members of the Sangguniang Panlungsod, Honorable Camille Angeline M. Lopez, Honorable Mark Aris Piluansing, Honorable Gwendolyn Ku Wong, Honorable Joel D. Pua, Honorable Ralph Peter Esumali, Honorable Oscar M. Gos II, Honorable Merlo P. Silva, Honorable Yunilo A. Katipon, Honorable Aviora Rocafort, Honorable Aris Emmanuel D. Mendoza, Honorable Nonato Armonfero, Honorable Emmanuel A. De Castro, Honorable Paulino V. Kerubin, and the Honorable Presiding Officer, Honorable Eric B. Africa. Do we have a quorum? We have a quorum. May we request the Honorable Camille Angeline M. Lopez for our invocation. Let us put ourselves in the holy presence of our dear Lord. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Lord, we thank you for the wonderful gift of life. Thank you for giving us the opportunity to gather in this occasion. As we mark the start of our service to the people, may you bless each and every one of us elected to do what is right and what is just for the common good of the Lipeños. We also pray that despite our differences, may we have a harmonious working relationship, all for the common good of the people we are bound to serve. We know that you put us in this position for a reason, and we are humbly asking for your guidance that we may always look after our people before our very selves, and we may do everything in accordance to your will. In this we ask, Jesus. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Here. May we request the Honorable Mark Aris Luansing to lead the singing of the national anthem. Ilagay po natin ang ating kanang kamay sa kaliwang dibdib at sabay-sabay po awitin ang lupang hinirang. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.
Magsiupo na po tayong lahat. Magandang umaga po sa lahat ng narito sa bulwagan po ng Sangguniang Paglunsod. Welcome po sa ating pong mga department heads sa pangunguna po ni Attorney Leo Latido, ating City Administrator, sa ating pong mga pamilya, kaibigan. Welcome po muli sa inyong lahat. Before we proceed sa ating pong business for the day, may we request the Honorable Paulino Querubin, City Councilor Paulino Querubin at ating pong ABC President for his inaugural speech. Good morning po sa lahat, Mr. Presiding Officer. Sa akin po mga kasamahan dito sa bulwagan na to. Sa ating po mga department heads, sa pangunguna po ni Atty. Latido. Siyempre po sa ating mga staff ng lahat ng mga konsyal. Once again, good morning po. Napakalaki pong bagay na mapabilang ako dito po sa bagong pamunuan ng ating sanggunian. At kayo po bilang pinadala ng representative ng mga kapitan, kayo po ay makakaasa sa aming suporta kung ano man po ating mga isa sa batas at mga iba pang adihain para sa kabutihan ng ating lungsod ng Lipa. Muli po, magandang araw po sa inyo lahat. Magandang umaga din po, Konsyal Querubin. Susunod po yung atin pong number 12, Councilor, the Honorable Manuel Almodiel de Castro. Pwede naman pong pumalakpak sa sanggunian. Pwede po. Vice Mayor, good morning. Huwag mo nang babanggit yung panlabindalwa, tandaan na ng tao yun. Lagi mo nauulit talagang itong pamumulitika. Mahirap humanap ng daan tungo sa paglilingkod ng tapat. Ang aking panalo ay inaamin ko, 25 barangay lang ang pinanalunan ko. Parang pigsa akong hilaw na hinilis para lumabas ang nana. Ayun nga, pero ganun pa man, ay ako'y taos puso nagpapasalamat dahil yung ibang barangay na ako'y talo, ay nakaipon. Kung sa kuman ako'y nangabuti, kakaunti nga, pero nakadagdag para ako'y maging panlabindalwa. At diyan ang aking mga sinasabi, nung ako'y nangangampanya, ako na may kilala ng iba rito, kilala ako ni Nilo, ni Merlo, ni Bibo, magkakasama kami ng mga nung araw. At kilala nila kung sino si Uwing de Castro sa Sanggunian. Ngayon, ang akin lang hindi hiling sa ating mga kasamaan. Ako na may alangkot kayo, may kanya-kanyang alam, may kanya-kanyang dunong, at may kanya-kanyang adikain para sa bayan. Pero sana, kung ikagagaling ng bayan, ay alsin muna natin ang partido. Pagsamahan natin kung ikagagaling ng bayan. Lalo't ikagagaling ng ating mga karalitaan at ng mamamayan ng lungsod ng Lipa. Sana huwag tayo magpanguntra, magkaisa-isa tayo sapagkat tayo ay nangako sa ating mga tayo nangangampanya, nangako. Tutulong tayo, gagawa tayo. Sana yung siran, wala na. Yun lang ang aking masasabi at ako na may ginagaranti ako sa inyo. Lahat ng aking ordinansang gagawin ay alam kong hindi nyo tututulan ako. Sapagkat ito'y alam kong maganda ang hangarin nyo at ako'y sasamahan ninyo. Kaya Vice Mayor, tiniti ako sa iyo. Kung ako may makipag-argumento rito, that is dahan ng trabaho, hindi personalan. Kaya muli, inuulit ko sa mga kasamahan. Sana ang ating kaisipan, 3 taon tayong manunungkulan, bayan at mamamayan ang ating bigyan ng kahalagahan. Maraming salamat sa inyong lahat. Maraming salamat po, Atty. Oweng de Castro. Susunod po ang ating 11th City Councilor, Honorable Nanato Rodelas Monferro. Sabi ni Consel Merlo, according to age, bata yata ako na konti sa iyo. Good
Good morning po, kagalang-galang na Vice Mayor, sa lahat po ng aking mga kasamahan, na konsehal ng lungsod ng Lipa, sa atin ng mga department head, sa pangunguna ng ating City Administrator, Atty. Latido, sa lahat po ng ating mga bisita, mga kamag-anak ng mga elected councilors, sa mga staff, na lahat ngayon narito ngayong umaga. Magandang umaga po sa inyong lahat. Una po, ang aking taus-pusong pasasalamat sa aking ikalawang termino. Nung una po, tayo ay pinagtiwalaan ng ating mga kababayan at tayo po sa loob ng 3 taong panunungkulan, ginawa po natin ang ating kaalaman, ipinakita po natin ang ating kakayanan sa lahat po ng aspeto ng paglilingkod. Siguro naman po ay naipakita ko ang aking kakayanan. Marami ho tayong pinagdaan ng mga salimuot ng buhay, pero ang lahat po ng ito ipinagpapasalamat ko sa ating Panginoon sapagkat siya po ang naging gabay ko sa loob ng 3 taong aking panunungkulan. Hindi po tayo lumaban muli dahil po tayo ay may sariling adhikain. Ang ating pong paglaban muli sa ikalawang termino ay walang ibang layunin kundi ang paglingkuran ng ating mga kababayan. Dahil kung ito po ay may personal akong hangarin, maaari pong hindi na tayo lumaban dahil hindi naman po sa pagmamalaki, awa po ng Diyos, tayo po ay nasa maayos na ang pamumuhay. O kaya nga po sa tulong ng ating kagalang-galang na Vice Mayor at sana po sa ating mga pinagtiwalaan ng ating mga kababayan, tayo po sana ang maging layunin natin lahat ay kung ano po yung ating sinumpaan na tayo po ay maglilingkod. Sana po itong 3 taong ito na ating termino, ang bawat isang inihalal ng ating mga kababayan ay ang maging prioridad ay ang paglingkuran ng ating mga kababayan. Huwag po sanang manaig ang personal na hangarin tulad po ng ating ng sinabi ng ating kasamahan na si Attorney Owen De Castro. Wala po ditong personalan. Ito po ay serbisyo lamang. Kung kaya nga po sana, hinihiling ko ang pagkakaisa kung ito po ay para sa ikabubuti ng ating bayan at ng ating mga kababayan. Muli po ang aking pagpapasalamat, pagrespeto sa ating kagalang-galang na Vice Mayor. Sana po ibigay natin upang patuloy ang pag-unlad, patuloy ang serbisyo, patuloy na pagmamahal sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Magandang umaga sa ating lahat. Maraming salamat po, Konsehal Patmon Monfero. Susunod po yung atin pong 10th City Councilor, Honorable Aris Emmanuel Dioso Mendoza. Maraming salamat sa ating Vice Mayor, sa lahat ng mga kasama natin dito sa Sangguniang Panlunsod, sa aking mga dating kasama nung huling termino, sa mga bago nating kasama dito na konsehal ng Sangguniang Panlunsod, sa mga department heads na kasama natin ngayong umaga, sa lahat ng mga staff, mga bisita, pamilya ng mga kasama natin na naandito, bumabati po sa inyo ng isang magandang umaga. Ako naman po ay magpapasalamat na lamang dahil ako naman ay ilang beses na ninyo na ginawang konsehal ng ating lungsod. Kakilala nyo na siguro ang paglilingkod na ginawa ni Konsehal Bibong Mendoza, kaya po siguro patuloy pa rin na nakaabot na ng 15 taon bilang konsehal ng lungsod ng Lipa at ngayon nga ay 18 taon na nakakasama ninyo dito sa lungsod ng Lipa. Siguro kakilala na ninyo kung ano mga pwedeng gawin, kung ano ang mga ipaglalaban at mga ipinaglalaban, mga karapatan ng mamamayan ng lungsod ng Lipa. Tayo po'y naandito ngayon, sabi nga po kanina ng mga unang nagsalita, ay para ho sa ikaayos, ikagaganda at ikauunlad ng lungsod ng Lipa.
Siguro ho, tamang kalimutan muna ang politika, ang kailangan munang isipin kung paano maaayos, kung paano mapapaunlad at mapapagtulong-tulungan ang lungsod ng Lipa. At yan siguro ang gusto ng bawat isa na naandito sa bulwagang ito. Pero bago ho ako magtapos, alam naman po ninyo na ang aking ama na si Fiscal Gary Mendoza ang siyang humarap at kumandidato bilang ama ng lungsod ng Lipa. Pero hindi nga po siya napagbigyan, kaya po tayo po ay naandito pa rin para ho ipagpatuloy kung ano ang kanyang mga adhikain, kung ano ang kanyang mga gusto na mangyari dito sa lungsod ng Lipa. Hindi ko lamang po siya nakasama ngayong araw na ito, pero siya po ay nag-text sa akin at kung maaari po sana ay basahin ko sa inyo. Ito naman ay maiksi ho lamang ang mensahe ni Fiscal Gary Mendoza. Hindi po kasi maiaalis na si Fiscal Gary Mendoza ay makakasama rin po dito sa kadahilanan po na siya po ay ama ni Konsehal Bibong Mendoza. Ano po? Ito po ang kanyang text and let me read it to you. Like many of you, I will continue to strive, pray for good governance. I will do my part, however small and wherever I am, to make Lipa better for us and our children. This I promise all of you. God bless Lipa. God bless us all. And ang aking pong parting words ay let me just remind all of you that great leaders do not set out as leaders. They set out to make a difference. It is not the role, but it is always the goal. So sa inyo pong lahat, mabuhay po ang lungsod ng Lipa, mabuhay ang Sangguniang Panlunsod, magandang umaga at maraming salamat sa inyong lahat. Maraming salamat, Konsehal Bibong Mendoza. Susunod po ang atin pong 9th City Councilor, Honorable Abior Recio Rocafort. Hello. Mr. Presiding Officer and the Honorable Vice Mayor Eric B. Africa, Honorable members of this august body, guests, magandang umaga po sa inyong lahat. Una ay pasasalamat sa Panginoon sapagkat tunay na napakabuti niya at alam niya ang lahat. Siya ang may gawa ng lahat ng ito. Ang aking muling pagkapanalo ay may dahilan at ito ay ang para makatulong sa ating mga kababayan sa lungsod ng Lipa. Pangalawa, sa aking pamilya, sa aking mga magulang sapagkat sa 3 taong ako'y namahinga sa gobyerno, sila ang umalalay sa akin, naging kasama ko at tumulong sa akin sa lahat ng bagay. Hindi ko po pinagsisisihan ang paglaban at pagkatalo ko bilang Vice Mayor noong 2013 kay Vice Mayor Eric Africa. Dahil doon, mas lumalim ang pagkakaunawa ko sa politika ng lungsod ng Lipa at ang aking pagkatao. Pangatlo, sa akin pong mamay, na bagamat hindi kami gumastos ng tulad ng una hanggang 3 kong laban, ramdam ko at kita ko ang suporta at pagmamahal niya sa akin. Sa aking pamilya, mga tiya, tiyo, pamangkin, pinsan, kamag-anak at mga kaibigan. Pang-apat, nais ko pong pasalamatan si Mayor Maynard Sabili at si Congresswoman Bernadette Sabili sapagkat tinanggap nila ako sa kanilang partido. Ipinadama nila sa akin maging bahagi ng isang pamilyang may tapat, direkta at nagmamahal sa mamamayan ng lungsod ng Lipa. Sa kampanya ay doon ko mas malalim na nakilala ang kabutihan ng mag-asawa. Doon ako humanga sa kanila na sa kabila ng mga pagsubok
na pinagdaanan nila noong halalan. Hindi sila nang iwan at hinarap nila itong sila'y magkasama. Tunay na sila ay makatao at may paninindigan. Salamat po, Mayor. Salamat po, Congresswoman Sabili. Sa mga kasama naming hindi pinalad na konsehal, Mario Medina, Karina Lina Panganiban, Don Linatok, Kapitan Eddie Lacorte, Konsehal Doming Mauhay, maraming salamat sa pakikisama at pagkakaibigan. Gawin po ninyo akong mata, tenga, at boses nyo sa Sangguniang Panglungsod. Sa lahat ng mga staff ko noong nakalaang halalan, sa hirap at hirap na magkakasama tayo, maraming salamat po. Ngayon, magsisimula tayo ng ating bagong trabaho. Sa mga hindi bumoto sa akin, salamat din po. Sana ay hindi dahil sa hindi kami nagbigay, o hindi malaki ang binigay namin, kaya hindi ninyo ako ibinoto. Dahil sa kung ang titingnan ninyo ay ang record ni Abioro Caport sa pagtatrabaho ng 9 na taon bilang konsehal ng lungsod ng Lipa, walang dahilan para hindi ninyo ako muling iboto bilang konsehal ng Lipa. Sa mahigit kumulang na 60,000 tao na bumoto sa akin, salamat po. Ginawa ninyo ako muling konsehal ng lungsod ng Lipa. Kayo ay tunay na naniniwala at tunay na naninindigan na hindi lahat ay nakukuha sa suhol. Alam po ninyo, hindi kami gumastos noong eleksyon. Walang ipinamigay na anumang bagay tulad ng semento. Walang binayarang coordinator at lahat ng bumoto sa amin ay tunay na botante. Salamat po. Asahan ninyo na gagawin kong makabuluhan at hindi sasayangin ang 3 taong ito. Tunay na nakakalungkot na sa tuwing halalan, sinasamantala ng ilang mga politikong may pera ang mga kababayan nating may hirap sa lungsod ng Lipa. Ang ginagawa nila ay ibinibigay ang mga bagay at binabayaran ang mga coordinator. Tunay na hindi natin pwedeng masisi ang mga taong may hirap sapagkat kailangan nila ng pera. Mahirap ang buhay nila at ito ay hamon sa atin sa gobyerno. Gumawa tayo ng mga batas, programa para tulungang maiangat sa buhay ang bawat pamilyang may hirap sa lungsod ng Lipa. Bigyan ng trabaho, bigyan ng disenteng pamumuhay, pag-aralin ng mga anak, seguridad sa kalusugan para umayos ang kanilang buhay at nang sa ganon, hindi na sila makuha sa suhol at bumoto ayon sa konsensya. Bagamat umiral ang pera nitong nakaraang halalan, ang mahigit kumulang na 6,000 bumoto sa akin na hindi naman sinuhulan ang nagsisilbing inspirasyon sa akin na may pag-asa pating mag-iba ang takbo sa politika ng lungsod ng Lipa. Bumoto ayon sa konsensya, bumoto ayon sa kakayahan, karanasan, at katapatan ng kandidato. Sa inyo pong lahat, maraming salamat. Maraming salamat, Honorable Abior Rocafort. Susunod po ay ang atin pong 8th City Councilor, Honorable Leonilo Atienza Katipon. Kami gani Merlo ang pinatatamaan mo, Abior. Hindi naman. Sa atin hong kagalang-galang na Vice Mayor, sa lahat ng kasama kong bagong konsihal, sa department head, sa lahat ho ng naririnig. Ang politika ho sa akin ay isang misyon. Ito ho ay hindi ambisyon. Ang akin hong gagawin sa 3 taon siguro, makagawa na isang resolution, ordinansa sasama kay Atty. Owing De Castro, na on time, lahat, ngayong panahong ito, on time ang benepisyo ng lahat ng empleyado ng gobyerno, lalo ang department head.
compulsory kung kakayanin ng sangguniang magpasa ng isang ordinansa, lahat ng pilyado, miyembro ng kooperatiba ng Lipa City Government Cooperative. At kung kailangan, walisin na ang Lekgeyo, inyong pag-aralan. Ang Lekgeyo dapat may boses sa gobyerno, kami ang gumawa niyan way back 1993, 94. Sana yung magkaboses naman nila sila. Kung hindi sila magkakaboses, ang union ng city government ay maghiwa-hiwalay na at wala rin kasaysayan. Kaya sana, ito ho ay kawalo kong termino. Since 1988, kung siyan lang ako sa KB President, lahat na ho, nagawa na namin ni Atty. Owing, itinuro sa akin yung lahat kung paano maglingkod sa bayan. Minana ho ni Paring Merlo, minana ni Bibong. Ito ho ang nangyari sa bayan. Umunlad ho ang bayan ng Lipa. Ako ho ay sa history, naging vice mayor ko ho si Pilino Magaling, sumunod ho si Owing de Castro, sumunod ho si Carding Macala, sumunod si Boy Manguera, sumunod ho si Lidio Lopez, at pang-anim ho ang incoming mayor sa 2019, Vice Mayor Eric Aplica. Kaya ho sana kami ho, kung kami man yung mga nakasama ko dati, kami ho madalas magbiruan, sana ang amin lang ho, huwag ho tayo magkakasakitan ng loob, sana ho, paglabas na paglabas ho diyan, sa pinto ngayon magkakaibigan na uli. Kung paano ho ginawa ni Vice Mayor yung liderato niya na magkakaibigan, magkakasama, kahit ho kami walang o kaswal, ayos ho lang yan. Basta importante ho, sabi ko, first priority ko ho, maglagay ng ordinansa na ang benepisyo ng empleyado ng gobyerno ay laging mauna. Magandang umaga ho sa pagtitipon. Maraming salamat, Konsehal Nilo Katipon. Ating pong isusunod ang ating pong 6th City Councilor, 7th City Councilor, Honorable Merlo Peña Silva. I'm back again. Vice Mayor, the future Mayor, pagsasama-samahan ng lahat ng department heads ng City Hall, sa lahat ng department heads, sa lahat ng mga bisita, sa kapwa lingkod bayan, isang magandang umaga. Medyo matagal na hot, mahaba na ang paglilingkod, pero nagbaka sakali huli na lumaban. Nanalo, ito huli. Dalawang blessing natanggap ni Merlo Silva. Mahalo ng Diyos si Merlo Silva. Kaya ho, kapit ho kayo kay Merlo Silva. Una ho, binigyan muli ho ng pagkakataon na maipakita kung ano magagawa ni Merlo Silva sa lungsod na Lipa, lalo na sa masa, na sa umaasa sa pamahalaan ng lungsod na Lipa. Padalwa ho, nakadisgrasya, si Merlo Silva ay nagkaanak ho ng isang abogada na. Siguro, yun ay blessing. At patatlo ho, ang asawa ko ho, hindi na ho minumura si Merlo Silva. Anyway, ito ho, siguro, let us join together for the common goal, vision, para sa lungsod na Lipa. Isang hangarin ng bawat leader ng lungsod na Lipa. Maibigay ang tunay na karapat-dapat sa lungsod na Lipa at sa kanyang mamamayan. As a City Councilor of this Honorable Council, I assure you to do my best for the very best interest of the city and its people. So I think God will help me, at sa aking tingin din, ito na ho ang magandang simula ng isang pagsasamahan kung saan sinasabi ho ng Owing de Castro, walang politika, sana. Pero palagay ko, hindi pa wala pa tayo internal rules, sak na may politika na. Hindi ho maiiwasan dahil tayo ho ay may partido, kahit sabihin natin kalimutan ng partido, mamamayani pa rin ho diyan na ikaw ay kasama sa isang partido. Sana sa miyembro ng konseho, ipakita natin na tayo ay independent body. Siguro yun lamang ho, para magawa ho natin ang bawat gusto natin para sa lungsod na Lipa at sa kanyang mamamayan. Kaya ho,
Sa inyo lahat, sa lungsod na Lipa, marami pong salamat. And God bless all of you. God bless Lipa. God bless Merlo Silva. Thank you. Maraming salamat, Honorable Councilor Merlo Silva. Ang susunod po natin ay ang ating pong 6th City Councilor, Honorable Oscar Mercado Gozos II. Sa ating pong Vice Mayor, sa aking mga kasamang konsehal, sa lahat po ng bisita na naririto, sa inyo pong lahat, isa pong magandang umaga. Unang-una po ay nais ko po muna magpasalamat sa mga taong tumulong at sumuporta sa akin nitong nakaraang eleksyon. Sa aking pong mga magulang, ang ating pong nating congressman at dating mayor ng lungsod ng Lipa na si Oscar Oca Lucero Gozos, sa aking pong ina na si Nilda Mercado Gozos, sa aking pong mga kasama, kay Vice Mayor Eric Africa, sa aking pong mga kasamang konsyal, kasamang bukal, kay Senator Ralph Recto, kay Congresswoman Vilma Santos Recto, sa mga kapitan, barangay kagawad, sa lahat ng barangay functionaries, sa lahat po ng bumoto at sumuporta sa akin, maraming salamat po. Hindi na po ako magpapakahaba at alam ko naman po na tayo naman po ay matagal na magkakakilala. Kasama po ako ng aking ama nung siya po ay mayor dito sa lungsod ng Lipa. Kaya naman po naniniwala po ako na kilala na po ninyo ang aming pamilya. At katulad po ng mga sinasabi ng aking mga kasama, ang inyong pong lingkod na si Junjun Gozos ay nandirito po upang tumulong at sumuporta sa lungsod ng Lipa. Ngunit kung ito po ay makakasama sa lungsod ng Lipa, makakaasa rin po kayo na ang inyong pong lingkod ay hindi po susuporta dito. Muli po, maraming salamat sa inyong lahat. Maraming salamat, Konsehal Junjun Gozos. Susunod po natin ang ating 5th City Councilor, Honorable Ralph Peter Sheker Umali. Magandang umaga po sa ating lahat, sa ating pong kagalang-galang na Vice Mayor and Presiding Officer, Vice Mayor Eric Africa, sa lahat po ng mga kasama nating mga konsehal, Sir Micah, sa iyong mga kasama dito sa Sangguniang Panlungsod, sa ating pong mga department head na naririto, sa ating pong mga bisita na naririto, sa inyo pong lahat, isang magandang umaga. Unang-una ho, nais ko magpasalamat sa ating pong may kapal. Kung di ho gawa niya, wala ho tayong lahat ho dito. Palakpakan po natin ang ating pong Panginoong may kapal. Nais ko rin pong pasalamatan ang mga tao pong sumuporta ho sa akin. Unang-una po ang akin hong ama, ang ating pong dating mayor, ang nagumpisa ng kaunlaran ng lungsod ng Lipa, former Mayor Ruben Leyesa Umali, at ang akin hong mga ina at kapatid. At siyempre po sa akin pong asawa at sa akin pong mga anak. At siyempre po sa lahat po ng mga sumuporta, bumoto, tumulong sa akin na muling makabalik ang paglilingkod ng Umali dito po sa lungsod ng Lipa. Maraming pong salamat at ako po'y umaasa at natutuwa na makabalik po muli kasama po ang ating mga dating konsehal at ang ating mga kasama dito sa City Hall. I'm looking forward to working with everybody and again serving the Lipeños. Maraming po salamat. Magandang umaga po sa atin lahat. Maraming salamat, Konsehal King Umali. Ang susunod po ay ang ating 4th City Councilor, Honorable Joel Deliosa Puwa. Unang tigit po'y binabati ko po ang ating Vice Mayor Eric Africa, sa atin pong lahat ng mga department headed by Attorney Leo Latido, sa atin pong lahat ng mga kasamang konsehal nandirito, sa lahat po ng mga staff, sa lahat po ng ating mga bisita. Unang tigit po ako'y nagpapasalamat po sa ating Panginoon dahil tayo po'y binigyan ng ikalawang pagkakataon upang makapaglingkod para sa aking ikalawang termino. Alam ko po ay ganyan din po'y pinasalamatan ko ang ating pamilya. Andiyan po ang asawa, aking po mga magulang, aking mga kapatid, ang ating mga staff na tumulong sa atin doon sa kampanya, at sa lahat po ng ating mga kababayan na tumulong po sa atin.
Alam ko po, lahat po kami dito ay may kanya-kanyang galing, may kanya-kanyang talino, pero sana naman po, ang ating talino, ang ating galing ay ating gamitin upang mapaglingkod ng tama para sa gaganda ng ating lungsod ng Lipa. So muli po, maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat, Councilor Joel Buwa. Ang atin pong third City Councilor, Honorable Gwendolyn Ku Wong. Blessings and good morning, Vice Mayor, Honorable Vice Mayor Eric Africa. To all the august body of the Sangguniang Panlunsod ng Lipa, lahat po ng aming pamilya, ang aming mga staff, but higit sa lahat, all the people who've supported us through the campaign. I would like to start with Mayor Maynard Sabili and Mayora Bernadette Sabili. Sila ang pumili sa akin to become part of this world. This is not the world that I have ambition for myself, and I took their call, and I hope that I can live up to their expectations. So city department heads, I have seen you at work, and I admire you for all the hard work and the dedication that you give to the city. And again, you are my inspiration. I hope I can live up to yours as well. Sa aking mga staff, Festival Mall family, you gave me your full support, your love, your heart, your blood, sweat, and tears, and I thank you for that. And I know deep inside how much you would want me to succeed. And again, that is a very big responsibility on my shoulders. Lalo na po at nanalo po ako sa all 72 barangays. So that, Kapitan, Honorable ABC, please let the barangay captains know Gwen is still their friend, will always be their friend, and I am here. So, and I hope I can also be the person that they expected me to be. This is, unlike all of you, this is my first time to be here. I am not of a political family. I am not of political background, but I would like to join you. This is a very fortuitous moment for all of us. We are in the cusp of change. We have a new president, and we feel the change is coming. Let us also bring change to Lipa. Let's bring that spirit of hope and love and solidarity and brotherhood that brought us here. Dalhin natin yun. Let's bring the poorest of our poor. Come up. Let's alleviate their living standards. I have seen them sa Ilat, sa likod ng Limcoma. Even here in Urban, I was aghast with the living conditions dito sa Lipa, to be honest with you. So let us all work together. Importante is to be able to come up with economical solutions to improve their economy. It's the economy that will solve all these political criminal issues, because if there is food and money in people's pockets, life will be more stable and there will be more harmony in the city. I join you. Let's all work together. Let's not look at political colors. Let's look at how we can truly serve. And I am here, and I hope that I can be a beacon and bring you together and bring you. Let's think outside of the box. I join you. Let's think outside of the box, and we can do a lot together. Thank you very much. Thank you, Councilor Gwen Wong. Next is the Honorable Mark Aris Porcincula Luwansing. To our Vice Mayor Eric Africa, sa mga kasamahan sa Sangguniang Panlunsod, sa ating pong Ordinance at Admin Division, sa ating pong mga department heads, sa lahat po ng bisita po ngayon nandito, at sa lahat po na nakikinig, isang magandang umaga po sa inyo lahat. Unang-una po, ay nais ko samantalahin ang pagkakataon na ito upang magpasalamat sa lahat ng ating mga kababayan para isang maayos, tahimik, at mapayapang halalan. Ganun din po, lubos at mula sa puso ang aking pasasalamat sa pagsuporta at muling pagtitiwala ng binigay niyo sa inyong lingkod. Sa lahat po ng aking napuntahang barangay at tahanan, maraming salamat po. Hindi po naging madali ang dumaan na 3 taon. Madaming issues at mga hinaing ng taong bayan.
ang kinahirap ng sanggunian. Madaming desisyon ang mahigpit na binantayan at madaming problema ang maingat na niresolba. Sa tulong ng Poong May Kapal, nalampasan natin ang bawat araw, dala ang kapanatagan ng loob ng nagdesisyon tayo batay sa alam natin na makakabuti sa kalagayan ng bawat mamamayan. Sa 3 taon nga po ay naging Pangulo tayo ng Komitiba ng Kalikasan, Turismo at Kabataan. Masusi natin pinag-aralan ang mga issues na kinaharap ng bayan. May mga ordinansa tayo na pinasa at ibang inamendahan para mas maging maayos at maging gabay sa ehekutibo sa pagpapatupad ng mga programa. Nariyan din ang ilang advokasya na ating pinangunahan, kagaya ng Climate Walk para sa awareness ng climate change, paglilinis at pangangalaga sa ating mga watersheds, at pagpapahalaga sa mga kabataan, higit sa larangan ng pampalakasan. Makulay man po ay hindi pa rin naman natin masasabi na naging perpekto. Lahat ng bagay sa 3 taon na iyon ay una at masasabi natin na sa bawat araw tayo ay may natututunan. Every day is a learning process. At higit sa aking mga naatenda na mga lecture at seminar, yung aking pakikisalamuha sa taong bayan at pakikinig sa aking mga kasamahan sa Sangguniang Panlunsod, ang nagbibigay sa akin ng kaalaman at karunungan para maging epektibo sa aking paglilingkod. Yan nga po ang aking baon sa susunod na 3 taon para masuklian ang tiwala ng taong bayan at maging mas effective at efficient na lingkod bayan. Ngayon nga po na nasa ira tayo kung saan ang taong bayan ay humihiling ng mabuting pagbabago sa ating bansa. Ang pagkakaisa at kooperasyon sa bawat isang Pilipino ang kailangan. We have an excellent set of national leaders, from the President up to the senators. Pero for them to be able to achieve their goals, we should be the prime movers for the formula of success. Ang pagkakaisa dito pa lamang sa lungsod ng Lipa ay mahalaga na para makamit ng bansa ang magandang hangarin para sa lahat. Ang kooperasyon at pagkakaisa ng lokal na pamahalaan at ng taong bayan ang magiging pinakamalaking ambag natin para sa mas mabuti at mas maayos na bansang Pilipinas. Bibigyan diin ko lamang din po sana ang pagpapahalaga sa kabataan. Sa bawat hakbang o desisyon ng ating gagawin, ibigay natin ito sa kabataang Pilipino. Kabataang Lipenyo, bigyan na natin sila ng kinabukasan na nararapat para sa kanila. Muli po, buong puso ako nagpapasalamat sa patuloy na suporta at pagtiwala. Asahan niyo po ang tuwid, tapat, at may pagmamalasakit na serbisyo mula po sa inyong lingkod. Mabuhay po ang ating bansang Pilipinas, mabuhay ang lungsod ng Lipa. Isang magandang umaga po. Maraming salamat, Konsehal Mac Macluansing. Ang atin pong First City Councilor, Honorable Camille Angeline Mora Lopez. Good morning, Honorable Vice Mayor Eric Africa. Sa mga kasamahan ko pong kapwa konsehal, magandang umaga po sa inyong lahat. Sa lahat po ng department heads na narito ngayon, sa mga members po ng Sangguniang Panlungsod, sa staff, at sa lahat po ng mga bisita na narito, magandang umaga po sa inyong lahat. Una po sa lahat, gusto ko magpasalamat sa lahat ng sumuporta sa akin. Maraming hindi makapaniwala na ako ang magiging numero 1 konsehal. Pero hayaan niyo po, gagawin ko at ipakikita ko po sa inyong lahat kung bakit ako ang inyong numero 1 konsehal. Kaya Vice Mayor, gusto ko na rin magpaalam. Magkakaroon po ako ng seminar for a week. So next week, I'll be absent po. So that would be a reason. And gusto ko pong bigyan ng focus, gaya ng sinasabi ko po sa aking campaign. Gusto kong bigyan ng prioridad ang kapwa ko po kabataan. And sana, gaya po ng prayer ko, unahin po muna natin
ang mga tao na dapat nating paglingkuran bago ang sarili po nating interes. So sana maging harmonious po ang ating relationship sa bawat isa po. And I hope na we will do everything for the betterment of LEPA. Yun lang po. Maraming salamat. Maraming salamat, Konsehal Camille Lopez. Ako na magpapakilala sa akin sarili. Actually, kaninang umaga ako ipapasok dito sa City Hall. Hindi ko malaman talaga kung anong sasabihin ko. Ano bang message na pwede kong impart sa aking mga kababayan na sa journey ko sa public service ay talagang lagi nasa likod ko, kasama ko. Sa aking mga kasamaang konsel ngayon, halos lahat naman ay tayo nagkasama-sama na. Magkapartido man tayo o dito man sa Sangguniang Paglunsod, siguro naman ay halos tayo ay magkakailala, magkakaibigan, magkakumpare na. Hindi na tayo iba sa isa't isa. Ako po natutuwa nung aming huling session sa bibig po ng ating Konsehal Concon Hernandez, Don Linato at iba pa. Sinabi po nila sa amin na sa dami pong sanggunian na kanilang nasamahan, ito pong ating sanggunian ng 2013 to 2016, ang sanggunian na independent, may integrity, at talaga pong pinababayaan po natin na gumalaw ang bawat isa. Dahil yan po talaga ang tunay na essence ng democracy. Pero ang araw po ngayong ito ay araw po para sa pasasalamat. Salamat po talaga sa lahat po, sa Panginoon, sa lahat ng tao, kasama, kaibigan, kamag-anak, na nagtiwala sa inyong Vice Mayor Eric Africa. Hindi ko po akalain na ako po ay tatagal po dito sa City Hall. Tandang-tanda ko po, bagamat ang akin pong ama ay noong 1987, una po ako nakatungtong sa City Hall. Siya po ati secretary to the mayor or city administrator, hindi ko po alam. Pero hindi po ako nakakapasok sa City Hall. Una po ako nakapunta rito, flag ceremony po. Kami po nanalo sa regional competition at papadala po kami sa national, ay isinama po kami ng DepEd para po humarap kay Mayor Ruben Umali po ng panahong yon. Yun po ang unang tungtong ko sa City Hall. Sa flag ceremony lang po, sa labas, hindi pa ho sa loob. Tapos po tayo po naging SK, member ng Sangguniang Kabataan ng Barangay 6. Nakapunta na po tayo sa Community Affairs. Palapit po ng papalapit. Noong 1996 or 97, tayo po naging kaswal. First floor po sa Assessor's Office. Lahat po ng kwartong yan, lahat po ng floor dito sa City Hall ay nadaanan ko na. First floor hanggang fourth floor. Pati po nasa labas. Kaswal po tayo ng assessor sa first floor. Tayo po naging executive assistant. Second floor naman po. Na-elect po tayong konsehal, 3 terms. Ang opisina po ng Sangguniang Panglunsod ay katabi lang po ng Office of the Mayor. So, 9 years din po tayo na nag-opisina sa second floor. Nung tayo po ay bumalik sa Sangguniang Paglunsod, noong 2010, dinala po ako sa fourth floor. Doon naman ho sa taas. At noong 2013, binaba dito sa third floor. So, halos lahat po ng floor dito ay nadaanan ko na. Witness po ang edifice pong ito ng City Hall sa akin pong journey sa paglilingkod sa atin pong bayan. At syempre po, nung tayo po naging Vice Mayor sa ating unang termino noong 2013, naglala po agad tayo ng mga pagbabago dito po sa Sangguniang Paglunsod. Kauna-unahan po na nagtatag ng legislative tracking system dito po sa Sangguniang Paglunsod. Kauna-unahan po tayo na naglagay ng paperless session dito po sa Sangguniang Paglunsod. Pinagpatuloy po natin ang covering po ng session through CATB at APAP Batangas para po sa transparency and accountability ng Sangguniang Paglunsod. Yan po ang ating in-impart dito po sa opisina pong ito. At ang pinaka-importante po sa akin ay yung pong pagsasamahan ng past members po ng Sanggunian. Marami na po ako nakasama dito na ngayong mga wala na. Si Mamay Paeng Honrade, Tatay Indo Garcia, si Konsehal Maray, at iba pa. Pero yung aming pong huling pagsasama, bagamat kami po yung iba't iba ng partido, iba't iba po ng prinsipyo, pero kagaya nga po ng sabi ni Konsehal Nilo Katipon, paglabas po namin ng pintuan, kami iisa. Hindi ko po pinapayagan na gamitin ko ang aking katungkulan bilang ako'y nasa mayorya noong panahong iyon para itsapuera ang mga nasa minority. Majority rules, but the voice of the minority should be heard. Yan po ang panuntunan ng inyong Vice Mayor at yan po ating panuntunan muli sa 2016-2019 Sangguniang Paglunsod.
Tayo rin po ay naniniwala sa sinabi po ni Atty. Owing De Castro na dapat po ay alsin po natin ang partido. Unahin po muna natin ang tao. Meron po kaming tenets sa JCs. Government should be of laws rather than of men. Ibig sabihin po, kailangan po ang paglilingkod natin na hindi po personality based. Dapat po ay galing sa batas. Bilang tayo po yung member ng Sangguniang Panglunsod, di-encourage ko po kayo na magpasa po ng mga ordinansa para proteksyonan ng ating mga kababayan. Kailangan tanggalin po natin ang pamimili sa pagtulong sa ating mga kababayan. Ako yung nagsasalita, pero yun po yung aking ginagawa. Tayo po yung nagkaroon ng scholar, masteral degree sa ating pong mga public, elementary, and high school teachers. At pwede niyong tanungin ang lahat ng teacher na yan. Pwede niyong tanungin ang lahat po sa DepEd kung meron kahit isa na pinili si Eric Africa. Wala po. Hinayaan po natin ang DepEd ng pumili kung sino ang karapat-dapat. Tayo rin po ay nagkaroon ng pagkakataon na makapagbigay ng scholarship sa huling termino ni Governor Vilma sa higit 4,000. Kulang-kulang pong 4,000 na kabataan na pumasok sa aking opisina. Wala po tayong tinanong kahit isa. Kung ikaw ba ay Eric Africa or Raul Monte Alto. Ikaw ba ay sa Dilaw o sa Asul? Wala po. Dahil ang panuntunan po ng inyong Vice Mayor ay ang paglilingkod po natin ay hindi po politika. Ang paglilingkod po natin ay kung sino nangangailangan, basta kayo po yung Lipenyo, handa po ang lungsod ng Lipa na tumulong sa inyo. Tayo po yung magbasa ng batas para proteksyonan ng ating mga kababayan sa salang prinsipyo po ng pamimili po ng tutulungan. Tayo rin po, bilang inyo pong Vice Mayor, ay naniniwala na dapat po tayo yung magkaisa. Ang Sangguniang Panglunsod po ay co-equal branch of government. Tayo po'y independent. Hindi po pwede na pasakop ang legislative sa executive. At hindi rin naman po pwede na ang executive ay pasakop sa legislative. Pantay-pantay lang po tayong lahat. Atin pong gawin ang atin pong trabaho. Atin pong tulungan ang ating mayor para po maayos po natin ang lungsod ng Lipa. Pero atin din pong ipaglaban ang karapatan ng mga mamamayan kung sa tingin po natin ay sala na ang kanilang patutunguhan. Yan po ang essence ng democracy. Sana po tayo magkaisa, magsama-sama sa panuntunan pong iyan. Bilang pangwakas, ako po'y merong dasal. Alam ko pong mahirap ang katayuan ng inyong Vice Mayor. Tayo po ay oposisyon, kami po ay nasa minority, pero wala pong problema. Patuloy po ang paglaban, patuloy ang pagsuporta, patuloy po ang pagnanais na maganda para sa lungsod na Lipa. Prayer po ni Saint Francis of Assisi, God, grant me the serenity to accept the things I cannot change, courage to change the things that I can, and wisdom to know the difference. Muli po, maraming salamat. Ako po ang inyong Vice Mayor Eric Africa. May I request the Honorable Abio Rocafort and the Honorable Gwen Wong to kindly accompany our Mayor for his inaugural address. I'm declaring a 1 minute, 2, 3, 5 minutes recess. Session resume. The Honorable Monfero is recognized. Mr. Chair, I move for the suspension of the rules to accommodate our City Mayor, Merard Sabili, for his inaugural address. Any second to the motion? Unanimously seconded. Discussion? Objection? The chair hears none. The motion duly seconded is hereby approved. The Honorable Mayor Maynard Sabili for his inaugural address. Oh, parang ang gaganahan din nariyan si Merlo. Alam mo naman si Merlo. Okay. To the members
of the Sangguniang Panlunsod under the tutelage and leadership of our Vice Mayor Eric Africa, to the members of Sangguniang Panlunsod, to name them, of course, we have here Councilor Raul Patmon Noni Montpera, Attorney Emmanuel De Castro, Council FEC President Engineer Paulino Querubin, Councilor Mies Council Gwendolyn Wong, Councilor Attorney Merlo Silva, Councilor Attorney Albior Rocafort, Councilor Makmak Lansing, our Sir Chief ng Buhay, Honorable Councilor Joel Pua, Honorable Bibong Mendoza, Councilor, Honorable Ralph King Omale, Honorable Junjun Gozos, Honorable Nilo Katipon. Ang layo hindi ko nakita. Ha? And of course, our very own Honorable Camille Lopez. To all the department heads, to all employees of our government, to all the barangay captains, and to our friends, good afternoon, ladies and gentlemen. Good morning po pala. And of course, special mention, our city administrator, Attorney Leo Latido, my chief of staff, Attorney Bartap Natchel, summa cum laude, Ateneo Law School, Attorney J.R. Makasaet, and a special mention, our former councilor, Raul Monte Alto, Don Linatok, and of course, nandyan din ang ating isang maliit na bukal Manny Gonzalez, and of course, Kapitan Councilor Eddie Lacorte. At nagpapabati din po ang susunod na rin nating public officials, Popoy Maldonado. And of course, nandyan din po si 3M Medina at sa inyong lahat po. Magandang umaga sa inyong lahat. Ngayong pong araw na ito, I would like to congratulate all the members of the Sanggunian under the leadership of our Vice Mayor Eric Africa, for this inaugural session. And ngayon po ay nakuha at nakamit natin ang pagtitiwala ng ating mga kababayan. Katulad ng binanggit ko kanina during our flag ceremony, regular flag ceremony, and the first day that I was elected as mayor of Lipa, I was so glad and happy because the people reposed the trust and confidence na talaga namang ipinakita ang pagmamahal, bagamat alam ng lahat na hindi ako sinilang sa ating lungsod. Subalit, tinanggap nila ako ng ganap at namumuno sa ating lungsod. After the first term, I reassessed myself. Personal reassessment, and again, I offer myself to the people of Lipa. And they renewed the trust, and you renewed the trust and confidence, and again, re-elected as mayor. Sa 6 na taon, ang aking pamlalakad bilang mayor, nakita ko ang ganap na kaunlaran. Dahil ang ating mga katulad ng aking lagi nang binabanggit, na ang kaunlaran ng ating bayan ay hindi mo makikita sa mga building at struktura na iyong ipitatayo. Kundi makikita mo sa pagbabago ng buhay ng ating mga kababayan sa kabukiran at sa lahat ng barangay.
Sa 30,000 scholars na ating pinag-aaral at sa loob ng 6 na taon, alam natin na napakarami ng nabiyayaan ng scholarship, medical assistance, livelihood training, training center na bagamat alam natin may TESDA, pero ito ay binalikat at sinolo ng lungsod ng Lipa upang maibigay sa ating mga kababayan. Ang lahat ng ito, ang kabuuan na ito, ay nakita natin ang ganap na pagbabago at kalunlaran sa lahat ng kabukiran ay naramdaman ng ating mga kababayan. Maraming tumutuligsa sa inyong punong lungsod. Dahilan sa bakit daw ang ating bayan ay umuutang sa pagpapagawa ng ospital, sa pagpapagawa ng istruktura katulad ng parking building na higit kailangan ng ating mga mamamayan. Gusto kong ipaalam sa kabatiran ng Sangguniang Panlunsod na lahat ng ito ay hindi rin naman masasagawa kung walang approval ng ating sanggunian. Subalit, sa pagpapatuloy nito, ay gusto kong ipaalam sa inyo ang kadahilanan kung bakit humingi ako ng autoridad, ng authority or blessing from the sanggunian para may pagawa ang lahat ng ito. Sa kadahilanan na kung titignan natin sa kabuuan ng pananalapi ng lungsod, hindi natin kailangang umutang. Because from 800 million, during the time na ako'y umupo, tayo ngayon ay 1.4 billion na. Malaki ang itinaas at inaangat ng ating budget. Pero kailangan, bakit mangungutang pa? Gusto ko lang ipaalam sa inyo na ito ay atin din, lahat ay nakadokumento ng lahat ng ating ipinamibigay sa social services, kasama ang edukasyon, medical, financial assistance, allowances, training program at lahat ng ipinamibigay natin sa ating mga babayan ay ito na ang kabuuan ng lahat ng iyan. Kung hindi tayo magbibigay ng scholarship, kung hindi tayo magbibigay ng tulong sa lahat ng ating mga kababayan, malamang tayo pa ang pwedeng magpautang sa mga ibang bayan dahil mayaman ang lungsod ng Lipa. Subalit, pinili natin lahat at tayo ang magdesisyon. Ibibigay natin ang resources ng Lipa. Pero sa mga project na katulad ng mahalaga, katulad ng ospital, yan ay ating dahan-dahaning babayadan. Pero kaya naman. Because, according to the rules and regulation of the Bureau of Local Government Finance Committee, BLGF, and of course, rules and regulation by the Central Bank, and our rules, the City of the Lipa has the capacity, the financial capacity to loan a certain project while we are also undertaking some important needs of the people or giving them some of the important needs of the people. So, to sum it all, what we are doing right now is that we are sacrificing. We are, the City of Lipa give too much and accept so much sacrifices just for the sake of giving the basic services, all the needed, all those needed things or by the people of the Lipa. Ibinigay natin ang kailangan ng ating mga kabaybayan sa pamamagitan ng edukasyon because we call it human investment. Human investment in the sense na although ang ating benefits ay hindi natin nakukuha abruptly, pero in the long run, ito ang makakapagpaunlad sa lungsod ng Lipa dahil kapag ang lungsod ay lahat ay educated, lahat ng ating mga kababayan ay mayroong may degree or degree holder, kahit saan makarating ay ito ay may armas at hindi may iwanan. Kaya napakaswerte ng ating mga kababayan dahil kayo ay kasama ko upang sa gayon ay maibigay natin ang tama sa ating mga kababayan. I'm telling this and relaying this all to you so that the whole term, the 3-year term or the 3-year period or years that will be together, I hope that there will be harmony. Harmony in the sense
that you cannot attack me or you cannot criticize my action. You have the right to criticize. But for the sake of our people, for those very, very important and notable projects of our administration, I want to ask your support. But I can rest assured that there is no hanky-panky. There will be no ghost project as we did in the past. Kailanman ang aking administrasyon sa aling pamumuno ay hindi ako nag-uutos kahit kanino man, empleyado mula mababa hanggang itaas na magkaroon ng katiwalian o ghost project. Ang lahat ng ito ay laging nasa mabuting pamamaraan. Kaya ako'y nagpapasalamat, of course, with the support of all the department heads, at of course, ang ating administrasyon, kasama ang sanggunian, yung mga dawaan na suporta natin at suporta ninyo. At sana, sa ating pagsasamang ito, kalimutan na natin ang political color, whether you're blue, whether you're white or yellow, pagsamahin na natin alang-alang sa ating bayan. Sa lahat ng magagandang adhikain, sa edukasyon, sa pangkalusugan, sa pang-environment, sa panghanap buhay, ay tayo ating pagsama-samahan. No? Hindi po masama ang pumuna, ano? Pero mas maganda siguro yung nagkakaintindihan. And sa inyong lahat, maging sino man kayo, kung kayo merong personal na kailangang maalaman o makausap ako, my office is open, the door is wide open for you. Ano man ang political color, ano man ang partido, pwede kayong lumapit sa akin. Ako pa rin ang inyong mayor, konsyal pa rin kayo ng ating lungsod, at kailangan natin ang pagkakaisa. Ano? Malayo na naman po ulit ang eleksyon. Sana po ay maging ganon. Katulad ng kaninang umaga, medyo pasensya na kayo sa akin. Pasensya na rin ang mga taga-night market vendors. Nasermonan ko sila. Sabi nila sa akin, wag muna daw silang balisin habang wala pang mapapaglipatan. Siya na naiintindihan nyo ako na sa inyong lahat. I respect your decision or resolution last time. I know this is just only sympathetic of the plight of the vendors. I realize that. Pero gusto ko rin ipaliwanag ang aking side. 6 na taon po sa aking panunungkulan bilang mayor, tiniis ko rin pong mag-violate ng batas. And one time, and I can show you the documents 3 years ago, the office of the ombudsman wrote me a letter because an anonymous complaint was sent, and it was allegedly, it was told that I'm being charged of anti-graft and corrupt practices because I've been allowing the vendors not to use this area. And according to them, this street, we call it public dominion. And I think lawyers knows about this. No? Public dominion is beyond the commerce of men. It cannot be subject to use of practice. It cannot be subject to any leasehold contract or sale or whatever. But what we've been doing in the city of Lipa is that they're allowing a property of public dominion, which is beyond the commerce of men, is we are allowing people to use it, not in accordance to its use. We are allowing people to sell their products or to use it as kari-karihan or whatever, which is violation of the law. Tiniis ko po yan. Yung mga cases na pinahil, hanggang sa dumating ang puntos, I look for another place and I spend more or less 1 million pesos para preparation ng lugar. Pero pagkatapos noon, hindi naman sila lumipat. Di ba? Hindi nila, in-ignore nila. And now, they're asking me, again, lilipat po kami kung nai-prepare na. Ay, paano ito? The preparation of the place, humihingi sa akin ng down payment ng 1 million. Huwag mo sabihin, your mayor will again personally spend another 1 million pesos para lamang ihanda sa kanilang lilipatan na hindi naman nila tatanggapin.
So, what they did is to stop them from using the place, which is the best decision according. It's not because of political reason. It's because that I realized that this is the last term, my last term in office as a mayor of Lipa. This is the right time wherein I can implement what I would like to do and what I really want. I don't want itong mga vendors na ito ay sila ay magtitinda sa ating kalsada. Pabayaan natin ang mga may-ari ng mga buildings na ito at ang mga ari-arian dyan sa nasasakupan ay ma-enjoy naman ang kanilang property as owner. Ma-enjoy na naman nila dahil nang habang naroroon, deterrent ito. Ito'y posibleng mag-spark ang sunog. Hindi makakapasok ang it will save lives and property. At ako'y naniniwala na ang kalsada na ginawang daan ng tao at mga sasakyan ay para sa taong daanan at para sa sasakyan. It should not be used permanently or for a long period of time by those bending on the streets. Kaya, mga kababayan, I hope everybody and this message sa aking sanggunian, sa ating miyembro ng Sangguniang Palunsod, of course, under the leadership of our very poging Vice Mayor, ngiti naman dyan, Vice Mayor Eric Africa, at ito ang mag-a-apply yata sunod na ikikakandidatong mayor, hinulaan ko sa Bulolang Cristal. At ang makakalaban mo ay si Nilo Katipon. Yan ang makakalaban mo, ay ikaw naman ay utangan niya. Joke lang. Nagbibiro lang po. All of you are qualified. Lahat tayong lahat. I welcome the new councilors, of course. Councilor Junjun Gozos. Alam mo, kamag-anak ko itong si Junjun. Hindi niya alam. Let us forget politics. Tapos na iyan. Kamag-anak ko, very close yung mga lola niyan at lolo sa aking family. Sa Asa, especially the Asa family. Mga yan. Mga close family friends lang araw pa. At yung mga bago din, of course, nandyan si Balikbayan na MMDA Assistant General Manager, Chief Legal Counsel, Vice Mayor ng Lipadane, at ngayon, konsihal na. Ayan naman matagal ng konsinghali ng asawa, inam. At ang ating bagong konsihal din, of course, si Gwen. Yan. Pagka gusto niyo kumain sa Lorenzo's Place, permahan lang yan ang permahan. At pwede pong yan 5 gives. Yung mga, di ba, 5 gives po. 3 taon ninyong babayaran. At kung walang-wala, sasagutin na po ni Merlo. At ako, join account tayo. At welcome natin ang pagbabalik ng ating attorney. May laptop. Ilan ka kayo naka-laptop? Ko? Baka naman naglalaro ka lang. Konsyal Abior, Lucoport. Pagka kayo gustong kumain sa Almarius, kumain sa mag-grocery sa MS Supermart, Tagumpay, pumunta po kayo, kuha lang ng kuha, babayadan lang at magagalit si Tony Suka. Our, Balikbayan, for the last term yata, Bibong. Padalwa pala. Okay. Welcome again for another term. Of course, Makmak, ito'y pwedeng mag-artista ito At ako ang manager mo, pag nag-artista ka. Ang makakalaban mo lang sa teleserye ay ang ating konsihal, Sir Chief, konsihal Joel Pua. Parehas kayong At sa bagay, pwede kayong brother. Parang Dubai. Ang ating title ay Yadob. Di kayong brother yung kinadating Dubai. Di nanood ka kayo? Yung mga fans club ni Lolo Pascual. Sino kang doon? John Lloyd and Aga Mulak. Ito po ang tito ni Aga Mulak, si Dr. Alex sila. Kamukha.
Okay. And of course, returning councilor, the son of our 12 years mayor. At ngayon ay si King, And of course, si Nilo, yan naman minsan, magkaaway kami, bati-away. Pero yan naman nakakaintindi. Nilo? Sige, susumbong kita kay sister, si Lynn. Lagi kitang isinusumbong doon. Sabi niya, ako bahala kay Nilo. At yan, pag yan hindi nagtino, paplatin natin ang kutsin niya. Yung sasakyan niya nakaparada rito sa Carmel. Ay sabi ko, pwede ka hong bendisyon na rin. sabi naman sister Silene, abay, binuhusan na ho namin yan. Dahil mabait naman yan, in fairness naman. Siyempre, politika lang na. Pero sa taon na yun, buhay, wala naman. Yan mo't hindi ko nasasaraduhan ang building mo. Ay, ikaw naman, sinaraduhan na nga, hindi ka naman lalapit. Ngayon ka? Ay, magkano ang komisyon? Ay, alam mo ganito, alam ko nung ibenta nito, sabi niya, huwag mo sasabihin sa asawa ko at tunay na pressure yan. Joke lang. Pero lang ito. Yun pagang hindi ko nabati. Si Patmon, nabati na ganito. And of course, Camille, ang ating kabataan na membro ng Sangguniang, ay alam mo naman yan, parang high school pa Pero ngayon naging mom na biglang naging mature dyan. Pero pag ito'y nag-iikot kami sa barangay, sabi ko, pag nakikita ko sa likod, pagkakako, ito parang grade 6 lang pero ngayon ayos na. Di ka? Mom na. No? At of course, yan, si Attorney Micah at si Vice Mayor. Lalong napogi yata ito Lagay ko, ilan na bang anak mo, Vice Mayor? Walo. Aba, nung ito'y mag-umpisang maglingkod, iisa pa ang nagapang. Ay, paano namang hindi dadami? Hindi na nagapang ang anak, kaya ang tatay na may gapang ng gapang. Okay, thank you very much po. Napapahaba ang speech ko. Wala ba kayong pakain manlaan din? Joke lang! At alam nyo, napakarami pang naghihintay sa akin. Ako'y matagal ding nagbakasyon. Alam nyo na, medyo nagpahangin-hangin sa ibang bansa. Galing akong Paris, galing ako saan-saan. Ay yan, nadukutan. Pero hindi ko naman iniriripan dyan kay Merlo. Pero sabi ni Merlo, siya na daw bahala sa banda-banda diyan. Merlo, ha? Ito si Merlo. Ito po ay may nilapit sa akin Koreano. Pero sabi ko sa kanya, Korean, Mr. Koreano, bigyan mo ng napakaraming pagdo si Merlo. Pag hindi mo binigyan, hindi ka na makakabalik dito. Ay, hindi na ako nakabalik, hindi binigyan. At siya, maraming salamat po. Congratulations and may God be with us. Thank you very much. Maraming salamat po, Honorable Mayor Maynard Sabili. Session resume. Business for the day, Mr. Secretary. Business for the day. Adoption of a resolution setting the date and time of the regular session of the Sangguniang Panlunsod. May I solicit a motion from the floor? Mr. Chairman, the Honorable Emmanuel De Castro is recognized. Considering that the present Sangguniang had no existing IRR, I move that we adopt the previous IRR, just the passage of this resolution. At any rate, it is not contentious. That's why we can adopt this, we can move for the approval of this. Seconded by the Honorable Katipon. A discussion, objection. The chair hears none. The motion duly seconded is hereby approved. Another
the resolution, Mr. Chairman, that we adopt a common uniform of the Sangguniang. Any second to the motion? Second the motion. Seconded. Discussion? Mr. Chairman, Was discussion. And also, hindi, ako po'y pabor doon. Kaya lang ho, dapat ikuha na rin natin, Atty. Oweng, yung resolution draft natin ngayon na nasa agenda na we change the schedule of the session. Okay, before po yan, dun po muna sa uniform. Any discussion? Sa uniform, discussion. The Honorable na Aris Emmanuel Nandos is recognized. Any further discussion? Objection? The chair hears none. The motion duly seconded is hereby approved. Next, yung date and time po. Kasi ikaw na, Atty. ABC. I move for the adoption of the resolution setting the date and time of the regular session of the Sangguniang Panglusod be held every Tuesday, 9 a.m. of the week. Every Tuesday, 9 a.m. Any second? Seconded. Discussion? Objection? The chair hears none. The motion duly seconded is hereby approved. Other matters? The Honorable De Castro is recognized. Sir Oweng, pausap daw ho, Secretariat not to use the microphone for the record purposes. I wish to make some amendment to the wearing of uniform that non-compliance will be sanctioned and penalized or be not allowed to enter this August body. This August body. Okay. Any second? Second the motion. Seconded. Discussion? Objection? Discussion? Objection? Discussion. The Honorable Rocafort is recognized. Regarding po, tapos na po tayo sa date and time. Narito na po tayo sa sanction po sa uniform. Mr. Chair, I'm amenable for the uniform of the members of the Sangguniang Panglungsod, but then again, may it be part of the new IRR to be amended by the Sangguniang Panglungsod. Mas maganda po kung doon sa bagong IRR na lang po natin isama yung amendment. And because as of now, the old IRR is in effect, so nakalagay naman po doon yung uniform natin. At any rate, Mr. Chairman, may be allowed to speak. At any rate, this is a mere uniform. It will take time to prepare an IRR because it should be studied. So, in the meantime, we should have to wear this a uniform. Yeah. Mr. Chair? The Honorable Rocafort is recognized. Yes, Mr. Chair, I believe it will, with all due respect to Kagawad De Castro, should be prepared by the next session of the Sangguniang Panlungsod. Palagay ko po kasi kailangan na rin po nating pag-usapan ng committee chairmanships ng bawat isa para makapagsimula po tayo ng pagtatrabaho ng Sangguniang Panglungsod as a legislative body dahil baka mamaya po ay may ipasok na ang executive na mga request sa Sangguniang Panglungsod na kailangan po nating aprubahan at ang atin pong agam-agam ay kung may ipasok sila
kanino po i-refer ng presiding officer ito pong mga request nila sa Sangguniang Panglungsod? The Honorable De Castro is Mr. recognized. Chairman, this is a mere uniform. It is not contentious. It is just a request for the member of the Sangguniang being called honorable to wear a uniform every time that we have session. At any rate, it will be incorporated in the IRR. Okay na po. What's the point of information? Former internal rule, the previous internal rules, but the honorable gentleman from Kumba moved for the approval of the time and date of the session, which is included to the internal rules. I think, Mr. Chairman, it must be amended, the internal rules. Apo. Para daw, sa kita ko, Mr. Chairman, magdodoble Hindi, ganito po. Comment lang po from the chair. Yeah. Nag-adapt po tayo, in-adapt po through emotion, in-adapt po natin ang internal rules. Yes. After po na adapt natin, nagpasok po ng motion po naman siya na baguhin po yung session from Monday to Tuesday. So Tuesday na po ang ating session, pero yung internal, the rest po ay ganun pa rin. Yung internal rules. Hindi ho. Magdodoble tayo. Dahil according to our internal rules, we hold a meeting on Monday. Tama. Opo. Tapos, nag-motion ng Tuesday. Opo, inamend Kaya po yun. doon ngayon. Amen. Ayun, dapat to amendment. Mr. Presiding Officer, Hindi yung clarification lamang ho. By the mere fact ho na inaprubahan na natin at inadapt na natin ang internal rules, automatically ay nag-amend ho tayo ng ating internal rules, including the amendment na ipinasok ho ni Atty. Oweng. So, it is understood, Mr. Presiding Officer, na our previous IRR, which we adopted, was already amended by the mere fact na pagpasok ho ng ating pong ABC at ni Atty. Oweng. Tama po. So, meron na po tayong internal rules, meron na po tayong dalawang ipinasok na amendment, and siguro po sa yung concern po ni Consul Abioro Cafor regarding sa committee, next session, pwede po tayo magkaroon ng election sa chairmanship po ng various committees. So, any other matters? The Honorable Katipon is recognized. And also, I appeal sa majority, ito isang apila na nakausap po kami ni Atty. Oweng De Castro to include also in the IRR the live viewing of the Sangguniang Panlungsod session. Din ho sa lobby, maglagay ho ng television na nakahok sa katbi, nakahok sa live kuno natin para ho yung transparency ng Sangguniang Panlungsod ay makita ho ng taong bayan. Especially, bigyan ho natin ng authority ang ating, sa tingin ko, ang ating majority floor leader din si Atty. Oweng at sa ating kagalang-galang Vice Mayor Eric Africa na makipagkontrata sa Katbi at tayo hibabayad sa Katbi, hindi na tayo dadaan kung kanino pa man para makita laan ng taong bayan ang aksyon ho ng Sangguniang Panlungsod. Yun i-include in the IRR next session, Mr. Chairman. Any other matters? The Honorable Rocafort is recognized. Mr. Chairman, I also would like to move that we create an ad hoc committee that will study the amendment of the new internal rules of procedure to be used by the new Sangguniang Panglungsod. Okay po, there's a motion for the creation of, ilan pong members? Of 5 members, Mr. Chair. 5 members. There's a motion. Any second? Duly seconded by the Honorable Katipon. Discussion. The Honorable Mendoza is recognized. Mr. Presiding Officer, ang sa akin lamang po kasi tayo naman lahat ay maaapekto dito. Why do we have to create an ad hoc committee when we can call the whole Sanggunian para makita natin yung amendment at yung mga ipinapasok? Kaysa magkameron pa tayo ng isang committee na daan din naman sa plenary para tuloy-tuloy na ang pagpasok ng ating internal rules. The Honorable Rocafort is recognized. Mr. Chair, an ad hoc committee will sum up the amendments to be entered into the Sangguniang Panlungsod for a fast and efficient discussion of the members of the Sangguniang Panlungsod in the plenary.
kung magkakaroon po tayo ng ad hoc committee, doon po pag-uusapan ng ad hoc committee kung anong aamyendahan, mas magiging madali po sa sanggunian ang pagpasok nito considering that we will have a chairman of the ad hoc committee na siya pong magpapasok ng mga amendments. Kesa kung ipapasok po natin, Mr. Chair, sa committee, sa sanggunian na sa whole, ay yan po'y labo-labo na amendment ang mangyayari. Isa na lang. The Honorable Mendoza. Yes, Mr. Presiding Officer. Ang sa tingin ko lamang naman po kasi ay mas mabilis yung maaprubahan kasi pag dinaan huli sa plenary, 5 lamang po sa ad hoc committee ang gumawa at nag-aproba niyan. Everybody will be asking questions pa. Samantalang kung ito naman po ay committee as a whole, ay pagpasok po ng internal rules, ay magiging wala na pong discussion na mangyayari, mas mabilis po na may papasok sa sangguniang panunsod. Yun naman po ay sarili ko lamang pong opinion, pero syempre, this is a democracy at kung ano po ang gusto ng majority. Pero I'm suggesting po na lahat na ay mag-join sa pag-amend ng committee and then ipasok po para wala na po na pag-uusapan after. The Honorable Rocafort is recognized. Mr. Chair, sa akin pong palagay ay ganun din naman po ang mangyayari. Magkakaroon din po ng masahaba po ang proseso kung mas marami ang mag-uusap para po sa pag-aamyenda ng internal rules of procedure. Ganun din po, Mr. Chair, naniniwala po ako na sa plenaryo, kahit po lahat ay membro, may magtatanong at magtatanong pa rin po dahil isisingit po nila o isisingit po natin ang atin pong mga gusto o ang atin pong mga ikinokontra sa huling pagkakataon dito sa plenaryo, Mr. Chairman. Any discussion again? So, I second the motion to Kagawad Abior, so I nominate Kagawad Abior. Before the nomination, discussion, objection? Mr. Chairman. The Honorable gusto ko lang ho, tama ho si Kagawad Abior na, Mr. Chairman, ito ang aking idea dyan. Tawa ho na mag-create ng ad hoc committee dahil kanino i-repair yung mga amendment na ito. Kaya tama ho na magkaroon ng isang ad hoc committee para siya mag-aaral ng mga amendment. Tama ho yung sinasabihan ko ho na ako ay suportado sa motion ni Kagawad Abior. The Honorable De Castro is recognized. With due respect to my colleague, Consul Abior, tatagal lang pagka nag-ad hoc committee pa yan. Kasi ipipresenta rin dito babasahin isa-isa natin yan So there will be a discussion, the deliberation of this one. Yung ad hoc committee, paniniwalaan baga ng bawat isa sa atin. Yung ginawa, ay di magdi-discussion din dito. It will be a waste of time. Kaya kung maaari, mag-prepare na lang ng internal rules. Kung ba ako, gumawa ako, ipapasok ko yung ginawa ko. Any comment, it will be deliberated in the floor, in the plenary. Kasi it's a waste of time. Kasi magtatalo-talo din naman pag pinakita natin yung internal rules na ginawa ng ad hoc. Lahat ba kayo papabor sa ginawa? Kasi isa-isahin din natin yan So it will be a duplication of work and a waste of time with due respect to Consul Abior. The Honorable Rocafort is recognized. Mr. Chair, baka mamaya po kaming mga magkakakampi-kampi pa ang magtalo-talo. Baka po mamaya kami pa ang magtalo-talo at magkontra-kontra sa IRR na ipapasok namin. Kaya nga po sabi ko, mas maganda pong may ad hoc committee tayo para doon pag-uusapan po ng members ng ad hoc committee anong ipapasok namin at kung ang mapapagbotohan pong miyembro ng ad hoc committee mas marami ang mayorya sa minorya, ay di doon po tayo magdiskusyon sa plenaryo, Mr. Chairman. Mr. Chairman. Honorable Katipon is recognized. So, yun nga, amendable ho. At nag-move naman ho si Consul Abior ng ad hoc. So, pagbigyan na ho natin, ako nag-second. So, I nominate for the... Before the nomination, any objection? Hearing none, an ad hoc committee for the study of the internal rules is hereby adopted. Motion, kung sino po ang chairman? So, I nominate, with the permission of Consul Abior, I nominate Abior Rocafort
Owing De Castro, Merlo Silva, and Bibong Mendoza, and King Umali. Lima po member. Sino po ang chairman? Hindi, chairman si Atty. Owing. Si Abior, Abior Rocafort po ang chairman. Ang members po natin ay si Atty. Owing De Castro, si Konsehal King Umali, Konsehal Bibong Mendoza, and Konsehal matalinong Merlo Silva. Merlo Silva. Kayo po ba yan amenable sa ating ad hoc committee chairman and members? Is there discussion? The Honorable De Castro is recognized. The output of their study regarding this IRR. The Honorable Rocafort is recognized. Sa IRR natin, kung kailan? Gaano katagal? Hindi. Mr. Chair, this IRR should be prepared by the next session approved by this August body today. That would be on Tuesday. So that, again, it is important that the IRR, kailangan pong mas mabilis maaprubahan ng IRR sapagkat paano po tayo makakapag-session agad kung wala po tayong bagong IRR. Mr. Chairman, may problema lang ako sa ino-nominate. Ayaw ho ni King, so si Camille Lalaho. Ang kwan ho. Mr. Presiding Officer, yes, regarding po sa internal, regarding po sa ating... ganito lang po, ito po yung suggestion lang po from the chair. Kung yung iba po ay medyo wala pong time kasi marami pong ginagawa, gawin na lang po nating 3-member committee. Okay na po ba sa inyo? 3 member na lang. Si Konsehal Abior, si Konsehal Owing De Castro, at si Konsehal Merlo Silva. Okay. Tama po yun. Okay na po yun. Tama 3. yun. Any objection? Hearing none, the motion duly seconded is hereby approved. Any other matters? Kung wala, there's a motion for adjournment and a second. Second. Seconded. The session is adjourned.